Magandang araw mga bata, halina't mag-aral kasama si Ma'am Christina. Para sa ating aralin sa linggong ito, natatanging simbolo at sagisag ng aking lungsod, ang Malabon. Sa natapos na aralin, tinalakay natin ang mga simbolo at sagisag na nagpapakilala sa bawat lungsod o bayan. Nalaman din natin na ang bawat larawan sa simbolo o sagisag ay nagtataglay ng kahulugan na itinuturing na napakahalagang bagay para sa mamamayan ng bawat lungsod. Ngayon naman, tatalakayin at susuriin natin ang natatanging simbolo o sagisag ng ating sariling lungsod, ang Malabon. Bilang paunang pagsubok, basahin at unawain ang tanong. Piliin at bilugan ang titik o letra ng tamang sagot. Handa ka na ba? Bilang isa. Ang bawat lungsod ay may kani-kaniyang simbolo o logo. Alin sa mga sumusunod na lungsod ang may naiibang hugis ng logo? A. Caloocan. B. Malabon. C. Navotas. D. Lungsod, Quezon. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot? D. Lungsod, Quezon. Bilang dalawa, alin sa mga sumusunod na kulay ang madalas na makita sa logo o simbolo sa mga lungsod sa NCR? A. Pula, asul, dilaw. B. Lila, berde, asul. C. Asul, puti, pula. O D. Itim, pula, dilaw. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot? A. Pula, asul, at dilaw. Bilang tatlo, anong lungsod sa NCR ang may nakalagay na itik sa kanilang simbolo o sagisag? A. Makati. B. Pasig. C. Pateros. O D. Valenzuela. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot? C. Pateros. Bilang apat, bakit magkakaiba ang mga simbolo o logo ng mga lungsod o bayan? A. Magkakaiba ang mga taong nakatira dito. B. Hindi magkakatulad ang lawak at laki ng bawat lungsod o bayan. C. Magkakaiba ng taon na naitatag ang bawat lungsod o bayan. D. Bawat lungsod o bayan ay may sariling kinakatawan na nakapaloob sa kanilang logo. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot? D. Bawat lungsod o bayan ay may sariling kinakatawan na nakapaloob sa kanilang logo. Bilang 5, sa iyong palagay, bakit mahalaga na may isang sariling simbolo o logo ang isang lungsod? A. Ito ay kumakatawan sa isang lungsod. B. Ito ay nagpapaengganyo sa mga turista. C. Ito ay nagpapakita ng kasaganaan ng isang lungsod o bayan. D. Ito ay nakakatulong para matukoy ang uri ng mga taong nakatira dito. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot? A. Ito ay kumakatawan sa isang lungsod. Ngayon, handa ka na ba sa ating aralin? Ano kaya ang kakaibang katangian ng ating lungsod?
May kinalaman ba ang mga larawan na makikita sa seal o logo ng Malabon sa pagkakakilanlan ng ating lungsod? Halika, tuklasin natin. Ang lahat ng lungsod at bayan sa ating rehiyon ay may opisyal na simbolo at sagisag. Nakikita ang mga sagisag at simbolo ng lungsod at bayan sa mga gusaling pampamahalaan at mga gawaing pang-opisyal na lokal na pamahalaan. Ang simbolo ng lungsod o bayan ay nagpapahayag ng katangian nito kasama na ang kultural at iba pang pagkakakilanlan nito. Dumako na tayo sa ating aralin, ang kahulugan at simbolo ng lungsod ng Malabon. Suriing mabuti ang logo o seal ng Malabon. Nakikita niyo ba ang mga larawang nakaguhit dito? Ang taon na nakalagay dito? Bawat larawan na makikita sa logo o seal ng Malabon ay may kahulugan. Ating aalamin ngayong araw na ito. Mangingisda at bangka. Sumasagisag sa isang bahagi ng lungsod ng Malabon na kung saan ang karagatan at pangisdaan ang pangunahing industriya. Nakikita niyo ba ang larawan ng isda at bangka? Araw, simbolo ng pag-asa at walang patid na biyaya na nakatunghay sa buong kalungsuran ng Malabon. Nakikita niyo ba ang araw sa gitna ng logo o seal? Bahay, pagawaan o pabrika. Ang kalupaang bahagi ng lungsod ng Malabon ay bumubuo sa kabayanan at pamayanang industriyal na sa kasalukuyan ay patuloy na sumusulong sa pag-unlad. Nakikita mo niyo ba ang larawan ng bahay, pagawaan o pabrika sa logo ng Malabon? Simbahan. Ang San Bartolome Church o Simbahan ng San Bartolome ay makikita rin sa logo o seal ng Malabon. Ito ang bantog na pagkilala ng bayan sa bagong lungsod ng Malabon. Ugat ng kagandahang asal, moral, muog ng ating mga ninuno sa kasaysayan. Nakikita niyo ba ang larawan ng simbahan ng San Bartolome sa ating logo? Mga bituin. Ang 21 o 21 bituin na sumasagisag ng pagkakaisa ng 21 o 21 barangay na bumubuo sa lungsod ng Malabon. Buo at laging magkakaugnay, dumaan man ang ilang libong taon. Ang bawat larawan na makikita sa simbolo o logo ng ating lungsod o maging ng iba pang lungsod sa rehiyon ay may mga kahulugan. Uulitin natin mga bata, mangingisda at bangka. Ito ay sumasagisag sa pangunahing industriya ng lungsod, ang karagatan at pangisdaan. Araw, ito ang simbolo ng pag-asa at walang patid na biyaya. Bahay, pagawaan o pabrika. Ang kalupaang bahagi ng lungsod ay bumubuo sa kabahayan at pamayanang industriyal na sa kasalukuyan ay patuloy na sumusulong sa pag-unlad. Simbahan. Ang San Bartolome Church o Simbahan ng San Bartolome ang sumisimbolo sa ugat ng kagandahang asal at moral ng ating mga ninuno sa kasaysayan. Mga bituin.
Ang 21 o 21 bituin ang sumasagisag sa pagkakaisa ng 21 o 21 barangay na bumubuo sa lungsod ng Malabon. Matapos ang aralin, subukin mong sagutin ang ilang katanungan upang matasa ang iyong natutunan. Handa ka na ba? Kumuha ka ng isang malinis na papel at ilagay mo ang iyong kasagutan. Ilan ang bituin na makikita sa logo o simbolo o seal ng lungsod ng Malabon? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, 21 or 21 bituin. Ano ang sinisimbolo ng mga bituin na makikita sa logo o seal ng Malabon? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, 21 o 21 barangay na bumubuo sa Malabon. Anong taon itinatag ang lungsod ng Malabon ayon sa logo o seal? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, 2001, ang taon kung kailan ang Malabon ay naging ganap ng lungsod. Anong makasaysayang lugar ang makikita sa logo o seal ng Malabon? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, simbahan ng San Bartolome or San Bartolome Church. Ano ang sinisimbolo ng kulay puting nakaguhit sa gitna ng araw sa logo o seal ng Malabon? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, mapa ng Malabon. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Mahusay. Matapos mong masagot ang ilang mga katanungan tungkol sa mga larawan na makikita sa logo o seal ng Malabon at ang kahulugan nito, subukan mong sagutin itong huling katanungan. Paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa sarili mong lungsod? Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, ipagmalaki ang mga mahalagang bagay na tinataglay ng ating lungsod. Tangkilikin ang kultura ng sariling lungsod at higit sa lahat, ating pahalagahan ito. Maaari ding tanggapin ang iba pang kasagutan. Muli, subukin mo uling sagutan ang isa pang pagsasanay upang maalam ang iyong natutuhan. Ano ang inilalarawan sa bawat bilang? Isulat mo ang tamang kasagutan sa iyong papel. Sumasagisag kung saan ang karagatan at pangisdaan ang pangunahing industriya. Sulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, mangingisda at bangka. Ano ang inilalarawan sa bawat bilang? Isulat mo ang iyong kasagutan. Ito ang simbolo ng pag-asa at walang patid na biyaya. Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, araw. Kumakatawan ito sa mga barangay na bumubuo sa lungsod. Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, 21 or 21 bituin.
Ito ang ugat ng kagandahang asal at moral ng mga ninuno sa kasaysayan ng Malabon. Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, simbahan o simbahan ng San Bartolome. Ito ang bumubuo sa kabayanan at pamayanang industriya. Isulat mo ang iyong sagot. Ang tamang sagot, bahay, pagawaan o pabrika. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Magaling! Tandaan mga bata, may mga simbolo o sagisag ang bawat lungsod at bayan sa NCR. Naglalahad ito ng mensahe at tema. Nagpapakita rin ang mga ito ng pagmamalaki ng bawat lungsod at bayan sa kanilang lugar. Ang mga simbolo at sagisag tulad ng official seal ay nagsasabing ang lungsod o rehiyon ay pinag-uugnay ng natatanging pagkakakilanlan. Ang mga ito ang nagpapaalala sa mamamayan sa kanilang tungkulin sa kanilang lungsod, munisipalidad o bayan. Ang mga simbolo o logo ay may pagkakatulad at pagkakaiba sa hugis at anyo. Lahat ay may mga nakasulat na pangalan ng bawat lungsod o bayan sa seal o logo. May mga ilang nakatala ang petsa ng pagkakatatag at may kalasag na nasa gitna sa loob ng bilog. Tanging ang lungsod Quezon lamang ang naiiba ang hugis ng seal o logo. Bilang pangwakas na pagsusulit, basahin ang pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Basahin at unawain ang tanong. Muli, isulat ang letra ng tamang sagot sa patla o sa isang sagutang papel. Bilang isa. Sa simbolo o logo ng Malabon, ano ang kinakatawan ng mga bituin? A. Mga bilang ng opisyales ng lungsod. B. Mga uri ng hanap buhay. C. Mga barangay ng lungsod. O D. Mga industriya sa lungsod. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, C. Mga barangay ng lungsod. Bilang dalawa, anong simbolo ang makikita sa logo o seal ng Malabon na sumasagisag sa pag-asa at walang patid na biyaya? A. Araw. B. Mga bituin. C. Simbahan. O D. Bangka. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, A. Araw. Bilang tatlo, ano ang kahulugan ng simbahan sa logo ng Malabon? A. Ito ay sumasagisag ng pagkakaisa. B. Ito ay nagsasabing ang mga taong nakatira dito ay makadiyos. C. Ito ay nagsasabing marami ang simbahan sa Malabon. O D. Ito ay ugat ng kagandahang asal, moral, muog ng mga ninuno sa kasaysayan ng Malabon. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, D. Ito ay ugat ng kagandahang asal, moral, muog ng mga ninuno sa kasaysayan ng Malabon. Bilang apat, bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano mo maipagmamalaki ang logo ng iyong sariling lungsod? A. Susunod ako sa iniuutos ng aking mga magulang.
B. Pakikinggan ko ang mga balita tungkol sa aking lungsod. C. Pag-aaralan kong mabuti ang bawat lugar sa aming lungsod. O D. Ikukwento o ibabahagi ko ang mga nalalaman ko tungkol sa aking lungsod. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, D. Ikukwento o ibabahagi ko ang mga nalalaman ko tungkol sa aking lungsod. Para sa huling bilang, bilang 5, bakit sa tingin mo ay kailangan mong malaman ang kahulugan ng mga bilang, guhit at larawan na nasa logo o simbolo ng iyong sariling lungsod? A. Dahil sa tingin ko maganda ang maraming alam. B. Para masigit ko pang makilala ang aking lungsod. C. Dahil ito ay paghahanda sa anumang pagsusulit na ibibigay ng aking guro. O D. Para malaman ko ang ipinakitang katangian ng aking lungsod at ito ay maipagmalaki ko. Isulat mo ang letra ng iyong sagot. Ang tamang sagot, D. Para malaman ko ang pinapakitang katangian ng aking lungsod at ito ay maipagmalaki ko. Nakuha mo ba ang tamang kasagutan? Magaling! Binabati kita. Ngayon, maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay na matatagpuan sa iyong self-learning module. Gumamit ng sagutang papel para dito. Hanggang sa muli! Paalam!